Si Terence Romeo, sinabi ang dahilan kung bakit tila nananalasa sila kahit maraming bago sa kupunan. Si Coach George Gallant may pasabog din tungkol kay Junmar Fajardo. Abangan po natin yan. At si Jeremy Lin maglalaro sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. 3 kupunan ang magkakasunod na ginulpi ng San Miguel Beer matapos muling pumasok sa kupunan si Terence Romeo. Ang 3 ito ay walang iba kung hindi ang Ginebra noong December 15, TNT Katropa noong December 17 at ang Phoenix noong December 25. Bakit gano'n na lang sila kabigat ngayon kahit nagpalit sila ng import? Ano ang nakikita ni Terence Romeo sa issue na to? Tutukan po natin ang sinabi niya sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Actually, madali na lang makuha yung chemistry kasi magagaling yung mga players na nadagdag sa team. Magagaling sila kaya hindi sila nahirapang mag-adjust sa system. So base po kay Terence Romeo, yun ang sekretong rekado ng San Miguel Beer sa ngayon. Lahat magagaling kaya madali silang nakapag-adjust sa sistema ng kupunan. Actually, doon tayo sa magagaling. Lahat naman magagaling ang players na pumapasok sa liga, di ba? Meron lang talagang madaling maka-adapt sa system ng kupunan kahit bagong pasok po sila. Ibig sabihin, nagkakaroon po kagad ng chemistry sa kupunan kahit bago-bago pa lang po yan. Yung tipong gamay niya kagad ang ibinabato ng coach na task, di ba? At yun marahil ang nangyari ngayon sa SMB. Kita naman natin ang ginawa ni Benny Boatwright. Kumasa kagad siya at hindi nabigo ang Beerman sa pagkuha sa kanyang serbisyo. Sa mga bagong pasok na katulad ni Benny Boatwright, ano sa palagay ni Terence Romeo ang ginagawa nila para madaling makuha ang chemistry na kailangan ng kupunan para makapagtala ng panalo? Tingnan po natin ang pasabog ni Terence sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Kailangan lang nilang pagsamahin ang sistema ni Coach George at ang sistema namin. Actually, malaking bagay po talaga kung makabisado kagad ng player ang sistema ng coach at ayon na rin mismo kay Terence Romeo yung sistema ng players na ipinatutupad nila sa kupunan. Doon kasi lalabas ang galing ng player na bagong pasok at kalaunan, maitawid nila ang isang mabigat na panalo. Especially ngayon, wala ang 7-time MVP na si Junmar Fajardo na nagpapagaling ng kanyang tinamong injury sa bakbakan ng San Miguel at Rain or Shine noong November 29. Anong masasabi ni Terence Romeo sa mga bagong pasok katulad ni Don Trollano na nagmula sa isang trade na ginawa ng SMB at Northport, kay Kit Jimenez, kay Jeron Teng at Benny Boatwright? Ito po si Terence sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Talagang talented si Don, pati si Jeron at ibang rookies tulad ni Kit Jimenez at ang aming import na si Benny Boatwright. Sigurado ako hindi sila nahirapan sa pag-blend sa team. Kung pagbabasahin po natin ang lagay nila ngayon sa kartadang 6-3 tapos wala si Junmar dahil sa injury, isama pa natin siguro yung 3 sunod na panalo po nila, di ba? Masasabi natin na hindi nga nahirapang mag-blend sa team ang mga binanggit ni Terence Romeo. Isang indikasyon po yun na madali silang naka-adjust sa sistema ng kupunan. Dahilan para makabuo po sila ng solid na chemistry kahit hindi sila ganong katagal na magkakasama. Yun ang naging sikreto. Sa report na lumabas, ilang beses na rin nabanggit natin si Junmar Fajardo. Ano na ba lagay niya? Makakabalik na ba siya para tulungan ang kanyang kupunan na ngayon ay nasa ika-4 na pwesto kasunod ng Meralco na may kartadang 6-2? Ito po si Coach George Gallant sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Babalik na si Junmar sa bakbakan namin ng Blackwater ngayong January 12. So, kumpirmado po yan na babalik na muli si Junmar Fajardo ayon mismo kay Coach George Gallant. Matapos po ang pamamahinga, bunga ng tinamong injury sa kamay nitong nagdaang bakbakan versus Rain or Shine. Magandang balita po yan para kay Coach George Gallant at bad news naman yan sa ibang kupunan na makakabakbakan po nila. Blackwater sa January 12, Biyernes po yun, alas 4 po ng hapon. Sa ngayon may kartadang 1-8 ang Blackwater kaya hindi talaga magandang balita ang pagbabalik ni Junmar dito sa SMB. Samantala, kung ayon kay Coach George Gallant ay kumpirmadong babalik na si Junmar Fajardo sa SMB, sinasabi naman yun sa report ni Dadin Quinito Henson na nakatakdang dumating ang shareholders at prospective investors ng EASL sa Philsports Arena dahil kay Jeremy Lin
Ano nga ba ang usap-usapan tungkol sa isyong yan? Ito po ang report ni Dadin Quinito Henson sa Philstar. Ang mga EASL VIP, kabilang mga shareholder at prospective investors, ay inaasahang dadalo sa laro ng Meralco laban sa walang talo na New Taipei Kings. Tampok ang veterano ng NBA na si Jeremy Lin sa PhilSports Arena bukas, kung saan ang Bolts ay nahaharap sa sitwasyong kailangang manalo upang manatiling buhay para sa Final Four slot. So, kumpirmado po na darating si Jeremy Lin, maglalaro dito sa Pilipinas. Kalaban po niya ang Meralco, no? Medyo mabigat ang laban ng Meralco sa grupo ni Jeremy Lin kasi wala pang talo ngayon ang New Taipei Kings sa kanilang dalawang laban, habang merong isang panalo pa lang ang Meralco sa 4 na bakbakan. Anyway, doon sa mga gustong saksihan ng bakbakan ng grupo ni Coach Luigi Trillo sa grupo ni Jeremy Lin, mapapanood ang laban sa ganap na ikapito ng gabi, at yun na nga po yan sa PhilSports Arena. Bunga ng nasabing laro at bilang promotion na rin, nagbigay ng pahayag si EASL CEO Henry Kerins tungkol kay Jeremy Lin at sa Pilipinas. Ano ang binanggit ng EASL CEO? Ito po ang sinabi niya sa report ni Dadin Quinito Henson sa Philstar. Ito ang unang pagkakataon na maglalaro si Jeremy Lin sa Pilipinas. Alam kong mahal niya ang Pilipinas. Wala naman actually duda na malaki naging impact ng pangalan ni Jeremy Lin sa NBA, at yan ang isang dahilan kung bakit ganyan na nagiging pahayag ni EASL CEO Henry Kerins. Alam niya rin kasi kung gaano kahuk ang mga Pinoy sa larong basketball. Isa talagang nasyon natin sa maituturing na sobrang panatiko sa larong basketball. So guys, maraming salamat.